ang awit 116 ay masasabi nating isang awit na individual at ito ay kanyang pagpapahayag ng pasasalamat dahil sa pagliligtas o deliverance ng Diyos. Hindi nabanggit kung ano ang kanyang kalagayan, ngunit makikita natin na naroon ang pasasalamat at naroon ang panalangin na kasama. At dahil dito ay kanyang sinimulan ng pagpapahayag ng pagmamahal niya sa Panginoon. At pagkatapos ay atin ding makikita ang kanyang naging tugon sa ginawa ng Diyos sa kanya. Kung minsan, mainam na tanungin natin ang ating sarili. Bakit ba tayo ay mga mananampalataya? Bakit ba tayo ay nagsasabing Kristiyano? O bakit ba natin sinasabing ako ay anak ng Diyos? O kaya ay bakit ba natin ginagawa ang mga bagay na itong ginagawa natin tuwing sumasapit ang araw ng Panginoon at talagang nakamarka yan sa ating kalendaryo, nakatatak yan sa ating isipan, nakabaon yan sa ating puso, na kapag sumasapit ang araw ng Panginoon, ako ay sasamba sa Kanya. Bakit ba kapag mayroong mga imbitasyon na bumabagsak ng araw ng linggo, at araw ng linggo na kung saan ay nakatatak at nakabaon sa atin na tayo ay pupunta sa ating panambahan upang siya ay pasalamatan, upang siya ay pahayagan ng pagmamahal natin sa Kanya. At pagkatapos ay may mga malalapit tayo sa ating mga puso na mga mahal natin sa buhay. Of course, kung ikaw ay inaya ng linggo na sumama at mag-outing o kaya ay merong okasyon, alam mo na hindi sila mananampalataya. Alam mo na ang kanilang paliwanag ay isang araw lang naman na ikaw ay absent. Kung kaya tayo ay maaring makinig nga naman at sinabing oo. Lalo na kung sinasabing, pagbigyan mo naman kami kahit sa araw na ito. Papaano natin nababanggit at nasasagot at nasasabi sa kanilang ang mahirap na salitang hindi? Dahil yan ay araw ng samba sa aking Panginoon. Itong kabanatang ito ay makikita natin na ang pagliligtas ng Diyos sa Kanya ay para bang siya ay nasa bingit na ng kamatayan dahil Kanyang sinabi na sa talatang 3, ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin at pagkatapos ang hapdi ng Sheol. Sa matandang tipan, kapag nababanggit ang Sheol, libingan, ang unang-unang nababanggit dito. Ang ibig sabihin, para bang sa kanyang pananaw, ito na ang kanyang huling panahon. At naroon sa kanyang nararanasan ang pagkabahala at pagkadalamhati. At pagkatapos, nang siya'y tumawag sa Panginoon, iniligtas ng Panginoon ang kanyang buhay. At dito niya sinabi na siya'y magbibigay ng papuri habang siya'y nabubuhay. Kung minsan, para talagang magising tayo. Kung minsan, para talagang matauhan tayo ng ating pagiging anak ng Diyos, ay pararaanin tayo ng Panginoon sa mga karanasan na talagang wala na tayo matatakbuhan. At tanging Diyos na lamang. At nakikita natin na talagang ito ay maaaring katapusan na ng ating buhay at niligtas tayo ng Diyos.
Marapat lamang sa isang matinong isip na sabihin, mahal kita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong tulong. Kung hindi pa tayo siguro na ilalagay sa talagang sulok ng ating buhay at karanasan, at marami pa tayong natatakbuhan, o kaya marami pa tayong nagagawang remedyo, marahil ito rin ang dahilan kung bakit 50-50 lang ang ating pagmamahal sa Diyos. Bakit ba tayo pumupunta sa panambahang ito? Ang iba, natatandaan ko, nung kami ay hindi pa mag-asawa ni Eve, ang tagpuan namin simbahan. Pero tagpuan lang yun. Pero parang papasok ka sa simbahan, Katoliko, yung malapit dyan sa may Santo Domingo, o yung dyan, sa may Quezon Ave, yung malaking simbahan. Pero parang religyosa, di ba? Dahil ang pasok ay simbahan, pero tagpuan lang yun. Kaya kung minsan, tagpuan din ba ang ating local church? Sa mga kabataan, nakita ko may mga kabataan tayo rito, minsan ang kanilang iniisip sa church ay para makita ko si love. Yung iba naman sa mga negosyante ay nag-church dahil para makausap ko at magkaroon kami ng business talk. Dahil itong mga negosyanteng ito na nasa top 10 billionaires ng Pilipinas, doon nag-church. Kaya doon na rin ako. Kung minsan naman ay, kaya nag-church ay para samahan ko ang aking anak, aking apo, o ang aking mga kaibigan. Iba-ibang dahilan. O kaya para sabihin ko na okay lang ako at present, pero talaga bang kaya nating sabihin tulad nitong mga awit na ito sa Psalm 116, minamahal ko ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Kanya mula sa aking puso. Ito ang laman ng kabanatang 116 ng Aklat ng Mga Awit. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat ikiniling niya ang Kanyang pandinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati na magkagayoy sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Mapagbigay at matuwid ang Panginoon. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Iniingatan ng Panginoon ang mga taong karaniwan. Ako'y naibaba at iniligtas niya ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat pinakatunguhan ka na may kasaganaan ng Panginoon. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon, sa lupain ng mga buhay, o sa lupain ng mga buhay. Ako'y naniniwala ng aking sinabi, lubhang nahihirapan ako. Sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. O Panginoon, ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga gapos. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon
sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon. Sa gitna mo, O Jerusalem, purihin ang Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng ating pagbabasa ng kanyang banal na salita. Makikita natin sa kabanatang ito ay pasasalamat sa Diyos. Ito ay mayroong panalangin sa Diyos. At ito ay may panata sa Diyos. Dito sa kabanatang ito, mapapansin natin na napakaraming beses na inuulit-ulit. Alam mo, sa English, kung titignan natin, ang mga paulit-ulit na ako ay, my, mine, I will call, I call, yan ang mga paulit-ulit na mababasa natin. Ko, aking, ako'y, sa akin, ako, ko. Kaya masasabi natin, bagamat ito ay tumutukoy sa panalangin ng isang tao sa Diyos, ito rin ay may pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos, at ito rin ay may pangako, mayroong panata sa Diyos. Dalawang bagay ang nais kong makita natin sa kabanatang ito. Unang-una, ang ginawa ng Panginoon sa taong ito. At pangalawa, ang naging tugon at ano ang tugon o ano ang gagawin ng mga awit na ito sa ginawa ng Diyos o ng Panginoon sa kanyang buhay. Anong ginawa ng Panginoon? Makikita natin ang ginawa ng Panginoon, siya ay niligtas. Naroong maliwanag ang pagpapahayag na siya ay niligtas. Kung kaya't dahil sa pagliligtas ng Panginoon, ay naroon ang kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. Alam niyo, naroon din ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoon. Mapapansin ninyo kung ating hihimayin ang kabanatang ito, talatang 1 at talatang 2, ay naroong sinasabi na tumutugon ng Diyos, tumutugon ng Panginoon. At pagkatapos sa may talatang 3 hanggang sa may talatang 6, ay ipinakita niya ang kanyang kalagayang panganib, at dito ay nagpapahayag na ganito ang Panginoon sa kanyang mga anak, na ang Panginoon ay handa at laging nakikinig sa pagtawag at dalangin ng kanyang mga anak. At sa may talatang 7 hanggang talatang 9 ay naroon ang pagpapahayag ng kanyang tiwala sa Diyos. Pansinin ninyo, bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko. Anuman ang gulo na nangyari sa kanyang buhay, anuman ang nakaraan, kaya nga't sinasabi ko, kuminsan, yung mga problema natin, ayaw nating harapin, pero meron niyang lugar sa buhay natin. Na pag ito ay lumampas, tumingin tayo sa nakaraan, masasabi natin, dininig ng Panginoon ang aking panalangin. At dahil sa mga nakaraan natin na karanasan, ay natututo tayong magkaroon ng tiwala sa ating Diyos. Nakita niyo kung minsan, hindi lamang panay blessing, hindi lamang panay buhos ng pagpapala ang ating pinagdadaanan. Kayo ba ay talagang sagad na sagad? Lagi ka bang awang-awa sa sarili mo? Wala kaming pera. Diba? Wala kaming ganito, wala kaming ganun, wala kaming ganun. Ganito ba ang bukang bibig ninyo? Ninuloob ng Diyos marahil na tayo ay dumaan ng ganyan para ipakita sa atin, una, hindi lamang tayo nabubuhay sa pera. Diba? Kung minsan nakala natin, ang buhay natin ay pera. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa pera. Hindi yung Panginoon, ako yun. Hindi lamang sa pera nabubuhay ang tao. Ang sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay, o hindi lamang sa pagkain, sa ating bersyon, hindi lamang sa bigas. Man does not live by bread alone. Ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa bawat salita na namumutawi sa Diyos. Upang turuan at gabayan tayo ng Panginoon, tumingin tayo at magtiwala sa Kanya. At ito ang nakikita natin sa kabanatang ito.
Kaya't pagdating ng talatang 7 at talatang 9, ang sabi niya ay magkakaroon siya ng kapahingahan. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Hanggang sa kamatayan, mga kapatid. Tingnan ninyo, hanggang sa kamatayan. Ako'y naniniwala. Nang aking sinabi, lubhang nahihirapan ako. Hanggang sa naipapahayag na niya o nasasabi na niyang, huwag ka magtiwala kay ganito. Di ba? Ang point nito ay sinabi niya na lahat ng tao ay sinungaling. Kasi minsan, lahat ng ating inaasahang lapitan ay tatalikuran tayo. Kasi ganito tayo, ang una natin tinatakbuhan, tao. Kaya't kapag tayo napahindian, tayo nasasaktan. Naalala ko minsan, nung kami ay meron pang kabuhayan, hindi pa ako full-time pastor. Alam nyo, kapag meron kang, pagka ikaw ay alam nilang kumikita, lapitin ka ng mga mangungutang. Lagi yan. Kasi sinasabi nila, mukhang hindi na uuubos ang pera nito. At kapag humindi ka, yun nangungutang, sila pang galit. Di ba? May mga taong ganun eh. Anong sagot nila? Ang kunat mo naman. Hindi ka naman makaunawa. Alam mo naman mahigpit. Isipin ninyo, di ba? Ikaw na yung humihingi at kapag pinaghindian ka, ay ikaw pa yung masama loob. Hindi lang Pilipino yan. Buong mundo yan. Kasi yan ang likas ng tao. Hanggang sa dumating na masasabi mong sinungaling ang lahat ng tao. Nagpapatotoo siyang pinagpala siya ng Diyos na ako'y umutang, tumalikod. May mga ganun. Ayaw ipaalam. Ayaw ibahagi ang kanyang blessing. Alam niyo ba yun? Kumisan talaga, kaya may mga tao na ayaw na magpahayag ng blessing kasi ang susunod doon may kakatok at pautang. Pero nakikita natin sa kabanatang ito na ang biyaya ng Diyos ng pagtulong sa isang mananampalataya, hindi mawawala ang pagpapahayag niya ng pasasalamat sa Diyos. At hindi mawawala ang pagpapahayag niya ng pasasalamat sa Diyos sa kapulungan ng mga tao. At ito ang mababasa natin dito sa kabanatang ito, na tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Sa harap ng lahat ng kanyang bayan, nakita nyo, sa lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon sa konteksto natin ngayon ay itong araw na ito, itong Lord's Day na ito. At pagkatapos, sa gitna mo, O Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi mauubusan tayo, hindi tayo mauubusan ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil ang ating konteksto ng awit na ito ay nailagay sa Book 5, lagi kong sinasabi, ito ay ang konteksto ayon sa nag-ayos nito na ang mga Israelita ay pababalikin o marahil sila ay nakabalik na. Ang isang historical context nito ay sinasabi ng mga ibang mga Bible scholars na ito ay panahon ni Zerubbabel. Kaya kung susundin ko ang historical and cultural background ng Psalm 116, ay maaring masabi natin
na ito ay pagdiriwang ng bagong templo sa panahon ni Zerubbabel. Kung gayon, ang kanyang pinapahayag na nakaraan ay nung sila ay bihag sa Babylonia. Kung ito man ay ang tamang historical background. Pero dahil wala naman tayo makikitang superscription dito, o yung gabay, o yung panahon, at kung para kanino ito sa itaas ng kabanatang 116, pero ganun pa man, ay naroon ang paniniwala ng iba na yung sinasabing sila ay nasa bitag ng kamatayan, na pumalibot na sa kanila o sa kanya ang hapdi ng Sheol, at sila ay nababahala na at punong-puno ng pagdadalamhati. Ito ay ang karanasan nila nung sila ay nasa malayong lugar bilang bihag. Alam nyo, 70 years silang bihag. 70 years silang inilayo sa Jerusalem at dinala sa malayong lugar na Babylonia, kung kaya't maraming namatay. Marami nang namatay sa kanilang mga kalahi nang sila'y bihag. Marahil, nakikita ito ng mga awit ang kalagayan ng unti-unti silang nalalagas. At pagkatapos, sila'y binalik ng Panginoon sa Jerusalem. Kaya't nandoon, marahil ang makikita natin sa verses 1 to 9 ng Psalm 116 ay ang kanyang pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos dahil ito ay sa tulong ng Diyos. Kaya sila nakakalag dito sa tinatawag na cords of death or bihag ng kamatayan. At sa talatang 10, ako'y naniniwala ng aking sinabing lubhang nahihirapan ako. Sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. At pagkatapos sa verse 12, inyong makikita, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. Ipinahayag niya ang tulong ng Diyos, at pagkatapos kung ating titignan, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Ang kanyang pananampalataya hanggang kamatayan ay di mawawala, sapagkat sinabi niyang mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. At kanyang sinabing siya ay lingkod ng Panginoon. Hanggang sa huling hininga, ay di siya naghimagsik sa Diyos. May mga tao talaga na kapag kahirap na sa kanilang sakit, minumura nila ang Diyos. Namumura nila ang Diyos. Dahil di na nila kaya ang pinagdaraanan nilang pagdurusa sa kanilang katawan. Nakakita na ako ng ganito, nakarinig na ako ng ganito, kikilabutan ka talaga na sinisisi niya ang Diyos sa kanyang pinagdadaanan. Pero, nakakita rin ako ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, na kahit na sila ay dumadaan ng sakit sa katawan, at kahit alam nilang ito na ang kamatayan nila, sa bukang bibig nila, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Dahil alam niya na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang at talagang tayo ay mga immortals at ang naghihintay sa kabilang buhay sa mga anak ng Diyos ay walang kapantay sa mundong ito. Kung kaya't, kahit sa huling hininga, mahirap yun, ha?
Nasubukan nyo na yun, di ba? Kung yung kayo hindi makahinga, o kaya ay talagang gusto nyong huminga, o kung kayo ay nalulunod na lamang, na pinipilit nyong umakyat, pero palubog kayo ng palubog. Ang hirap noon. Pero ganito ang mga naghihingalo. Ganito ang mga namamatay. Unti-unti ang kanilang tibok ng puso, ang kanilang hininga ay pabawas ng pabawas. Ulit nakakita rin ako ng mga Kristiyano na mga anak ng Diyos. Kahit na ang kanilang hininga ay pabawas na ng pabawas. At kung sila ay mayroong nakalagay na heart rate, heartbeat at blood pressure sa kanilang braso, at makikitang unti-unti na itong bumababa. Kuminsan sila pa nagbibigay sa iyo ng encouragement. Kita ba kayo ng taong ganun? Mamamatay na. At pagkatapos, bago mamatay, ang kanyang sasabihin ay, huwag kang matakot sa hamon ng buhay mo sa mundong ito. Ang Diyos ang siyang ating kalinga. Para ba, ikaw ay mamamatay na. At naroon pa rin na ikaw ang nagbibigay ng comfort, ng aliw. Dahil alam niya, alam nila, na kahit na sa oras ng kamatayan, mahalaga sa paningin ng Panginoon. Ang sandaling yun sa kanyang mga anak. Ganito ang kanyang pananampalataya. Kuminsan ito rin ang isang dahilan kung bakit malaki ang matututunan natin sa burol. Alam niyo, ang totoo, ayaw kung ako lang, ayaw kong dumalo sa araw ng libing. Pwede pa ako doon sa funeral wake. Pero sa araw ng libing, ay ayokong makita ang hinagpis ng mga naiwanan. Dahil talagang masakit. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng mundo. Pero imagine ninyo, kung ayaw mong bitawan ang mahal mo sa buhay, at pagkatapos, itong mahal mo sa buhay na mamamatay na ay nagsasabing, ang Panginoon ang bahala sa iyo. Ang Panginoon ang kakalinga sa iyo. At talagang makikita nyo ang, kuminsan, hindi lang makikita at marinig nyo ang malakas na hagulgol ng mga naulila. Naalala ko yung obserbasyon ng isang aking kasama. Kung sino ang pinakamalakas ng magulgol dyan, pastor, yun ang pinakamalaking kasalanan doon sa namatay. Sabi ko, hindi naman lahat. Kasi hindi na siya nakapag-sorry. Inaaway niya nung buhay. Nung namatay na, makakarinig pa ba yun? Hindi naman lahat. Ang kanyang hagulgol ay hagulgol ng pagdadalamhati. Dahil ang kanyang sasabihin na lamang sa muli nating pagtatagpo. Dahil siya ay anak ng Diyos. At ikaw ay anak ng Diyos. Tiyak na kayo ay magtatagpong muli. Kahit na matindi ang kanyang pinagdaraanan, kahit na nasa krisis ang kanyang buhay, ang pananampalataya niya at pagtitiwala ay naroon. Kaya't hanggang sa huli, ay makikita natin ang kanyang pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanya. Na siya'y niligtas ng Diyos.
Sa verse 3, the cords of death entangled me. The anguish of the grave came upon me. I was overcome by trouble and sorrow. Verse 6, I was in great need. And in verse 8, for you, O Lord, have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. Kung kaya't sa verse 10, I believe. Therefore I said, I am greatly afflicted, but I believe. Ako'y naniniwala. Kahit ako'y lubhang nahihirapan. Punong-puno ito ng tema ng pagtugon at pagtulong ng Diyos sa taong ito. Dahil sa talatang 16, O Panginoon, ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod. Kahit na siya ay dumaraan ng ganito, ang sabi niya, iyong kinalag ang aking mga gapos. Napaka-importante nito sa atin dahil ang mga awit na ito ay tumitingin sa kanyang nakaraan at pagkatapos sa kasalukuyan at sa hinaharap o sa darating na panahon. Dito natin makikita ang kahalagahan ng mga panalangin, mga kapatid. Dahil dinirinig ng Panginoon ang ating panalangin. Para bang kuminsan nakala mo wala nangyayari? Kasi tayo naman, pag nanalangin, gusto natin bukas, sagot agad ng Diyos. Ginawa na natin siyang alipin. Sinasabi natin, Lord, at ako'y nananalangin, baguhin mo siya. Bukas ha? May condition pa eh. Bukas ha? O kaya next week ha? Tinawag ba natin siyang Lord? Lord, ibuhos mo sa amin ng material na pagpapala. Bukas ha? Kung ilalagay natin ang buhay na ito na siya ay Israelita na galing sa Babylonia, ilang taon siyang nanalangin nang walang patid na siya at sila ay tulungan at tanggalin ang gapos nila ng Panginoon bilang bihag. 70 years. 70 taon. At pagkatapos ng sila ilabas, alam niyo, matapos na sila ilabas, ang sabi niya, tutuparin ko ang aking panata sa iyo. Kahit 70 taon na nakita niyang nalaga sila. Pero ang sinasabi niya sa atin ngayon, huwag tayong manlupaypay sa panalangin. Dahil ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak. At dahil nakinig ang Diyos sa panalangin, paano mo nalaman nakinig ang Diyos sa panalangin? Ito na yung kanyang tugon. Ito na yung answered prayer. Gano'ng katagal? 70 years. But still, answered prayer. At dahil may tugon ang Diyos, yung problema natin ngayon ay tiyak na maharap natin at sasabihin natin, tutugunin ng Diyos ang aking kahilingan. Kung kaya't, pati ang mga darating na mga hamon sa ating buhay, kapag tayo'y tumawag sa Kanya, ay magbibigay ng kalakasan, ang Diyos ang siyang magliligtas sa akin. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kung matibay tayo sa pagkakilala natin kung sino ang ating Diyos,
ang sinasabi natin o ipapahayag natin, bakit ganyan katibay ang iyong pag-asa? Because my God is unchanging. Isang araw ako'y nakikinig sa balita dahil lumabas na naman ang lindol, 7.7 sa Thailand, sa Myanmar, 7.7. Natatandaan ninyo yung tsunami? Alam niyo ba kung gaano kalakas ang lindol noon? Hindi pa malakas yung 7.7. Yung tsunami ay 9.1. Kaya napakaraming namatay. Hindi pa pala yun ang pinakamalakas. Ang pinakamalakas ay nung 1964 na nagsimula sa Chile. Alam niyo, umabot pa ngayon hanggang Pilipinas. Umabot yun ng Japan, China, pati Pilipinas noong 1964. Kaya kung matatandaan ninyo, may kwentong nagkaroon din ng tsunami sa Pilipinas, that was 1964. Yun ay galing sa Chile na napakalayo. Pero alam niyo kung anong magnitude nun? 9.5. At ito ang maring hindi natin alam. Di ba sinasabi natin yung ating planetang mundo ay umiikot sa axis? Doong 1964, sabi ng mga scientist, na usog ng kaunti ang ating planetang mundo. Dahil doon sa 9.5 magnitude earthquake. Ano? Akala ko ba ang mundo ay stable? Hindi. Isa lamang ang di nagbabago, ang ating Diyos. Sabi ko kuminsan, ano ipinapakita sa atin nitong mga lindol na ito? Ang lahat ay mayayanig. Yan ang isang mensahe na gustong iparating sa atin ng salita ng Diyos. At kung mag-oobserba tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, ang lahat ay nayayanig at mayayanig. Ang Diyos lang natin ang hindi mayayanig. Ano ang maaaring makita natin na masabi nating fixed laws of nature? Yung hindi mababago. O yung araw-araw, sisikat ang araw, lulubog ang araw. Yan ang fixed laws of nature. Pero hindi yan magiging permanente dahil sa pagdating ng Panginoong Yesus, wala nang araw, wala nang gabi. Nakita niyo yung point? Sa ngayon, maaring matawag nating fixed laws of nature, but they are not permanent. Ang Diyos lamang ang hindi nagbabago. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin na mga awit na ito. Na yung nakaraang nakikita natin na nangyari, yung binabasa natin sa Biblia ang mga nangyari, yung mga nakaraan na pinagdaanan natin, na mga nangyari na sa buhay natin, yan ang garantiya. Natutulungan at iingatan tayo at di tayo iiwanan ng Panginoon. At ito ang magtuturo sa atin na manalangin na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi niya rito, sa Diyos lang kayo magtiwala dahil walang ibang na pwedeng pagtiwalaan na di nagbabago. At dahil dito, siya ay nagtanong sa talatang 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin, ano ang gagawin ko? Ano ang ibibigay ko sa Diyos? Matatandaan natin na si Apostol Pablo, nang siya'y sumulat, ano ang ating ihahandog sa Diyos? Tanging lahat ay pag-aari ng Diyos. From Him, to Him, and for Him. Ito ang sabi ng Apostol Pablo. Ang lahat ay galing sa Diyos. Ano ibibigay natin kung ang lahat ay galing sa Diyos?
At dito ay kanyang sinagot. Naalala ko yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 11, who has ever given to God that God should repay him? Ang sagot doon, no one can give anything. No one can give God anything. Dahil nga sabi nga ni Pablo sa Romans 11:36, for from Him, and through Him, and to Him, are all things. Ano sinabi ni Santiago? Every good gift comes from above. Ang lahat ng mabuting regalo, kaloob ay galing sa Kanya. So, anong bibigay natin? At dito ay tinuturo sa atin sa talatang 18 at talatang 19, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Ang kaluguran na maibibigay natin sa Diyos ay yung sinabi natin sa Kanya. Yung ipinahayag natin sa Kanya. Yung ipinahayag natin, nung tayo ay nagpahayag ng ating pananampalataya sa Diyos sa madla, sa lokal na iglesyang ito. Yung ipinahayag natin nung tayo ay nabautismuhan sa tubig, na nung ako'y nailubog sa tubig, ako ay kaisa sa kamatayan ni Kristo, at nung ako'y pagkabuhay na muli, ako'y isa ng bagong nilalang. Ako'y lalakad ayon sa iyong kalooban. Hindi yung ako'y magiging active sa church. In what sense? Salamat kung ikaw ay magiging active sa church. Salamat kung ibibigay ko ang aking gift at kaloob sa church. Salamat! Pero, ang unang-una ay ang ating pagpapahayag ng pagbabago ng Diyos sa buhay natin. At pagtupad ng ating panata sa Kanya. At kanino natin ito gagawin? Kanino natin ito gagawin? Sa harapan ng lahat ng Kanyang bayan. Sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon. Sa gitna mo, O Panginoon. O sa gitna mo, O Jerusalem. Nakita niyo kung gaano kahalaga ang church membership. Alam niyo, walang Kristiyanong Lone Ranger. May mga churches pa rin hanggang sa ngayon ay wala silang formal membership. Pag dumalo ka, miyembro ka na. Pag di ka nakita, miyembro ka pa rin siguro. Hanggang sa pagbalik mo ulit, ay brother, praise the Lord, bumalik ka ulit after 10 years. You're still a member of this church. Sa atin, meron tayong formal membership dahil meron tayong panata sa Diyos na sama-sama tayo at mayroon tayong panata rin sa isa't isa. Naluluwalhati natin ng Diyos sama-sama. At mayroon tayong tipan sa isa't isa. Kaya, walang nag-iisang Kristiyano. Kaya nga sinasabi kong madalas na marinig ninyo, ang isang Kristiyanong walang lokal na iglesyang formal, nakaanib siya, ay isang question mark kung siya nga'y Kristiyano. Dahil ang isang Kristiyano ay kinakailangan siya'y kasanib sa isang lokal na iglesia. Ganito ba kayo tumingin, mga kapatid? O yung mga nanonood sa atin sa video? Ganito ba nyo tignan ang inyong Christian life? Na inilalagay nyo ang inyong sarili, I have to be accountable. Na kinakailangan meron akong lokal na iglesia na may tipan kami na magtutulungan kami, magpapalakasan kami sa isa't isa, at magpapatibayan kami sa isa't isa, at magtutuwiran din kami sa isa't isa, at handa akong magpatuwid kung ako'y nakakasala. Ito ang tipan. Dahil kung walang formal membership sa lokal na iglesia,
Kahit gumagawa ka ng kasalanan, ang sasabihin mo, anong pakialam nyo? Buhay ko to. Pero kung meron tayong tipan, bantayan nyo ako, kapatid, ingatan nyo ako. Kung ako'y nabubulag o nabubulagan sa aking mga pagkilos. Pangalawa na ating maibibigay dahil ang tanong, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan. Dito ay sinabi niya, aking itataas ang saro, verse 13, ng kaligtasan. Ano ang ibig sabihin ng I will lift up the cup of salvation? At pagkatapos ay at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito ba ay maaring makita natin na the cup of salvation? Katunayan, ang mga rabbi, ayon sa ibang mga sulat, yung mga post-biblical period, ang mga rabbi ay kanilang idinudugtong ang handog sa saro. Meron silang offering at pagkatapos ay nandoon din ang pag-inom ng alak. Ngunit, ito ay pagpapakita na hindi lamang na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. At sinasabi nating, Panginoon, ipakita mo pa sa akin ang iyong kadakilaan. Ang mapapansin natin dito ang pagtaas ng cup of salvation ay karugtong ng aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. The importance of declaring our salvation is from the Lord, and also the importance of corporate prayer. Hindi ko alam kung ano ang paniniwala nyo sa corporate prayer. Kung okay na kayo sa bahay na manalangin, o okay ba kayong hindi mag-join sa prayer meeting. Pero dito ay ipinapakita ang corporate life ng isang local church ay hindi lamang kapag Lord's Day at itong worship na ito, tayo rin ay magkakasama sa corporate prayer. Dahil ang pagtaas ng cup of salvation, ang pagpapahayag sa Panginoon ng pagpapasalamat ay nakakabit ang pagsasama-sama na humingi pa tayong patuloy sa Kanya. Yun ang prayer, di ba? At tayo ay humihingi pa ng Kanyang blessing, ng Kanyang gabay. Ito sinabi ni Charles Spurgeon sa kanyang paliwanag patungkol dito sa cup of prayer. Ang sabi niya, the only way we can repay God from whom everything comes is by taking even more from Him. At ang sinabi niyang idudugtong niya ay ganito, the best return for one like me, so wretched and so poor, is from His gifts to draw a plea and ask Him still for more. Kasi ang panalangin at ang paghingi sa Diyos ay pagpapasabing kayo ang siyang aking provider. Ikaw ang nagsusustena sa amin. Diyos, kayo ang aming provider. Alam niyo ba, sa pagpapahayag natin yan, is a form of worship. Ito'y pagsamba natin sa Kanya. Huwag nating maliitin ang corporate prayer, mga kapatid. Dahil ito ay nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos.
Well, kung kaya't ang ibang church ay kanilang corporate prayer meeting ay ginawa na ring Lord's Day. Tipid nga naman. All in one, sama-sama. Dahil Monday to Saturday may trabaho. Paano kung ginawa mong Wednesday katulad sa atin? Magbibilang tayo ng oras ng ating kapanahunan. Well, kung hindi tayo makarating on time o dito, meron tayong online. Pero kung hindi pa rin tayo makarating online, well, I think na pwede pa rin tayong manalangin na ang Diyos ang gumawa ng daan na tulungan kang i-convince na next time ikaw ay mamili ng oras, sa gayon ay makasama ka sa corporate prayer. Dahil sino ba ang gumagawa ng oras? Ang Diyos ba o tayo? Ang Diyos. Hindi, tayo. Tayo mamimili kung gusto natin mag-overtime. Tayo mamimili kung gusto natin hanggang ganitong oras. Sorry. Hindi ako makadalo sa corporate prayer. Pero ito ang unawa ko sa puntong ito. Hindi lamang siya sasamba sa sarili niya sa Diyos, kundi siya ay sasamba sa harapan, sa bulwagan ng bahay ng Panginoon, at kasama rin dito ang pagtawag sa Panginoon. At alam naman natin ang pagtawag sa Panginoon ay ang panalangin sa Panginoon sa bulwagan ng bahay ng Panginoon. Matatapos ako dito sa puntong ito. Obserbasyon ni John Newton na kanyang sinasabi, napansin ba ninyo kung gaano ka patient ang ating Diyos? Ito ang observation ni John Newton dahil kanyang kinokonekta ito sa kanyang buhay na siya ay isang talagang lubhang napakasamang tao. Ang sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat. Ang Diyos ang siya nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang siya nagbigay ng kalakasan sa ating buhay. Pero inaabuso natin. Diba? Kung kaya tayo ay mayroong ganitong kalagayan ay dahil ito ay sa Diyos. And yet, inaabuso natin. Ganito sabi ni John Newton ang daan ng kasalanan. Binabaliwala natin ang utos ng Diyos. Kuminsan, minumura pa natin ang Diyos. Ang kanyang kalooban ay tinatalikuran natin. Ngunit, ang sabi ni John Newton, pero makita ba ninyo, ang Diyos ang siyang nangangalaga. He preserveth man, God preserveth beast, God sustains the young lion in the forest, feeds the birds of the air, which have neither storehouse nor barn, and adorns the insects and the flowers of the field with a beauty and elegance beyond all that can be found in the courts of kings. Ang lahat. Kung tayo mahanga sa kagandahan ng tanawin at kagandahan ng mundong ito, ang Diyos ang siyang nangangalaga nito. Ngunit, ano ang sukli na ginagawa ng tao sa Diyos? Ngunit, makikita rin natin na kahit ganito ang sukli ng tao, napansin ba ninyo na hindi agad tinatamaan ng kidlat yung taong yun? Meaning, God is patient. Kung kaya't nung siya ay naliwanagan sa pagkilos ng Diyos, nung siya ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan, siya ay naglikha ng isang himnong Amazing Grace. How sweet the sound to save a wretched man like me. Nakikita ba natin ito, mga kapatid, na talagang masama tayo? At
Para bang sinasabi natin, naghintay ang Diyos sa buhay natin. At pagkatapos at takdang panahon, tayo niligtas ng Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos. Magtatapos ulit ako sa isang kwento. Dahil sa unang talata, minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang Kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ako'y mananalangin sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ako'y sasamba sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ako'y sasamba sa Kanya kasama ang mga anak ng Diyos sa aming panambahan, marahil sa aming lokal na iglesia, habang ako'y nabubuhay. Ako'y kasamang dadalo sa panalangin, kasama ang aking kapatiran sa lokal na iglesia habang ako'y nabubuhay. Dahil sa habag ng Diyos, because He turned His ear to me. And so I will call on Him as long as I live. Ako'y tatawag sa Kanya, ako'y sasamba sa Kanya habang ako'y may hininga. Ano ang kwento? Ito'y totoong kwento. Merong isang misyonaryo o missionary sa Algiers, at alam natin ang Algiers ay, ang populasyon niyan ay mga Muslim. Malaki ang populasyon ng Muslim, at siya ay ang pangalan ng misyonerong ito ay si Lilias Trotter. At habang siya ay nagmimisyon, mayroon siyang napansin na 2 taong gulang na babae. At akay-akay ang kanyang malapit ng mabulag ng todo-todo ang kanyang tatay. At napansin niya itong batang babaeng ito, 2 taong gulang. So isipin niyo sa atin kung ano ang 2 taong gulang. Meron siya nakitang larawan sa dingding, at itong larawan na ito, or portrait sa dingding, ay si Jesus na kanyang tinatawag ang mga bata. Yun ang kanyang pinagmamasdan na larawan. At ang batang itong 2 taong gulang ay namangha doon sa larawan at tinawag niya ang kanyang tatay. At ang sabi niya sa kanyang tatay, "Tay, tingnan mo si Jesus. Akay-akay ni Jesus sa larawang ito ang isang sanggol o isang bata." Sumagot ang tatay, "Anak, alam mo namang hindi na ako makakita. Paano ko mamasdan ang larawan na sinasabi mong maganda?" At biglang bumaling ang bata at tumingala sa taas at kanyang sinabi, "O Jesus, kayo na po ang tumingin sa aking ama." 2 taong gulang. Kuminsan, hindi natin makita si Jesus sa buhay natin dahil sa dami ng alalahanin. Nabubulagan tayo sa dami ng alalahanin. Nababalisa tayo sa mga nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya di natin nakikita si Jesus. At pakinggan nyo ang dalangin ng bata. "O Jesus, kayo na po ang tumingin sa aking ama." At ito'y isang makatotohanan na katuruan sa banal na kasulatan. May nararamdaman tayo na parang tumatayo balahibo o wala, parang normal lamang, pero ang totoo, sa bawat sandali, si Jesus ay nakatingin sa atin. Manalangin po tayo.
Marami pong salamat, O Diyos, sa pag-aaral po namin ng kabanatang ito. Nawa kami ay matutong sumamba sa inyo hindi lamang ng individual at personal. Ang sambang ito ay makasama namin ang kongregasyon, ang aming pong mga kapatid. Nawa, huwag niyong pahintulutan na kami ay maging sikretong Kristiyano. Kami lamang ang nakakaalam na kami Kristiyano. Kundi handa po naming ipatotoo at ipahayag ang aming pananampalataya sa kapulungan ng inyong iglesia. Na handa po naming ipahayag ang aming panata, hindi lamang ako at ikaw, kundi maipahayag ang aking panata kasama ang kapatiran sa iglesia lokal. Nawa, kahit sa huling hininga, ay naroon ang pagtitiwala namin sa inyo. Na kahit na sa huling hininga, ay huwag mawala sa aming isipan at puso na kayo ang siyang may kalong sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.